Nagkasunduan na raw sina Camarines Norte Governor Edgardo Egay Tallado at ang kanyang nag-asabalutang misis na ayusin ang kanilang issue sa pribadong paraan. At sa gitna naman ng paghingi ng tawad ng gobernador sa mga nadamay sa problema nilang mag-asawa, humirit si Tallado na dapat nang tigilan ang pagtuligsa sa kanya dahil wala naman daw kinalaman sa kanyang trabaho ang kontrobersya. Narito ang aking report. Mahalaga sa akin ng pamilya. Gusto ko pang mabuo ang aking pamilya. Mula nang lumutang ang nawawalang misis at sinabing tinakasan niya ang mister dahil sa takot, ngayon lang nagbigay na pahayag si Camarines Norte Governor Edgardo Egay Tallado. Humingi ng paumanhin ng gobernador sa mga taga Camarines Norte dahil nadamay pa raw ang kanilang probinsya sa usapin. Nagsorry rin siya sa babaeng sinasabing kalaguyo niya at dahilan ng paglalayas ni Mrs. Josie Tallado. Humingi rin po ako ng paumanhin o tawad sa pamilya po ni dahil nakaladkad po ang kanyang pangalan sa issue po na ito. Patawad din ang hiningi ni Tallado sa kanyang anak at mga kaanak, pero ang asawa ko po ay hindi ko pa po nakakausap. Kung nakikinig man po ang aking asawa, humihingi po ako sa kanyang tawad. Sa gitna ng talumpati, nagpasa rin si Tallado sa mga umano'y nagpapakalat ng kanyang litrato kasamang umano'y kalaguyo niya. Doon po sa mga kalaban ko sa politika, tigilan na po ninyo yung pagkakalat ng mga pinopost niyo po sa Facebook o ano man. Dahil napakalaswa po yan. Walang kinalalaman po sa trabaho ko po yan. Humirit pa ang gobernador, hindi raw tulad ng ibang politiko, hindi issue sa katiwalian ang ipinupukol sa kanya. Meron nga po dyan ng mga malaki pang tao. Pero matatag sila. Ang issue po ay corruption. Ako po, problemang pamilya lang po ito. Pero ayon kay Attorney Lorna Capunan, abogado ni Mrs. Tallado, malungkot at masama pa rin ang loob ng kanyang kliyente sa nangyari. Gayunman, may kasunduan na ang dalawang partido na ayusin ang usapin sa pribadong paraan. Well, there is an agreement to discuss. But to patch things up, I think is a conclusion that has to be worked out because for the meantime, temporary arrangements lang have been made as regards her security. Samantala, nilooban ng bahay ni Darlene Francisco, assistant ni Mrs. Tallado na kasama niya nang mapaulat noon na nawawala. May iniwan pang marka ng pagbabanta na nagsasabing huwag kang uuwi, patay ka, na ipablotter ang insidente.